Ang cute nating First Lady Lisa Marcos, wala daw immunity sa Amerika ayon kay Atty. Harry Roque nung panahon na may nangyaring krimen sa Amerika kasi kahapon lang may isang ebidensya na nagpapatunay na totoo ngang may nangyaring krimen doon at sangkot ang ating First Lady Lisa Marcos. Ako ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Atty. Harry Roque at kung ano yung pwedeng mangyari at pwedeng gawin ni Dunyor at ang cute nating First Lady. Ito, panoorin natin. Ayan. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon di pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump. No? Well, titignan natin in a few days dahil sa July 22 daw, magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Lilinawin ko po ha, wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. Pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siyang magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Kasi ang immunity ng First Lady, kapag kasama niya yung presidente in an official mission. Yung mga panahon pong yon, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Ang alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Liza Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Liza Araneta Marcos at may nagsasabi na ang pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta Marcos ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine? Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati dun sa Beverly Hills Hotel na yan, ay galing sa kaban ng taong bayan. Kasi Manila International Film Festival sinusulong nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayan malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Kaya nga ngayon, sang-ayon sa survey ng PAS Asia, ang nais madinig ng taong bayan pagdating ng State of the Nation Address, mga hakbang na gagawin para pababain ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Siyempre kung ikaw ay banag, wala kang solusyong maibibigay sa taong bayan. Anong solusyon mo? Wala. Kaya nga mga kaibigan, ang importante ngayon, ang mag-asawang Marcos sagutin. Kayo ba'y mga bangag? May karapatan po kami. Nakalagay sa saligang batas ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay karapatan ng mamamayan. At siyempre, kung ikaw ay bangag, number one, hindi ka makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng bayan. Pangalawa, baka ikaw pa magkakaladkad sa bayan sa kuko ng delubyo gaya ng ginagawa mo ngayon na dinadala mo ang Pilipinas sa gera bagamat wala naman tayong pang-nasyonal na interes na makilahok sa kahit anong gulo sa mundong ito. Ang ating kinakailangan, maging kaibigan ng lahat at huwag magkaroon ng kahit sinong kalaban. At ang ating panlabas na relasyon dapat magresulta sa mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved
sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto. Ako po, ang pinakamagandang solusyon ay mag-resign ka na. Dahil talaga namang mahirap talagang magamot yung sakit nyo, lalong na kung talagang matagal na kayong mga bangag. Pero kung ayaw nyo mag-resign, po pwede rin naman mag-leave of absence habang kayo nagpaparehabilitate ng mag-asawa. At kung talagang buong pamilya involved, di buong pamilya na kayo magparehabilitate, naniniwala ako, kayo dapat tratuhin mga pasyente kung totoo na kayo gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero habang tatratuhin namin kayong mga pasyente, wag naman na kayong mananatiling pinakamakapangyarihang leader sa ating bayan. Hindi naman kinakailangan dahil meron namang alternatibo. Paupuin ninyo. Miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte dahil nga po sa mga pagsubok na hinahabarap natin, wala pang ang putukan sa gitnang silangan, problema na ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ngayon na anytime magbabalik na naman ang putukan sa gitnang silangan. Hindi naman po pwede na gaya ng style ni Marcos Jr. na kapag dumating ang bagyo na palagi naman dumarating sa Pilipinas, nagkakamot ng ulo at nagsasabi, anong gagawin natin? Mantakin ninyo, yung nagputukan sa gitnang silangan, ang sabi ng Marcos Jr. sa mga Pilipino, magtago muna kayo. Pwede ba naman yan? Yan po talaga nagpapakita na parang wala kayo sa tamang pag-iisip. At ang aking pakiusap, hindi naman kayo kinakailangan manatili sa kapangyarihan habang kayo may ganung kapansanan dahil nandiyan naman ang Vice President. Kaya nga merong Vice President. Ako naman po yung umaapila sa inyong pagmamahal sa bayan. Kasi talagang kinakailangan, unahin muna ang interes ng taong bayan. Itong pagpatay ni Paulo Tantoco, ang tanong po rito, bangag ba kayong mag-asawa? At ang kinakailangan, sagutin nyo na yan. Kung talagang sa tingin nyo kasinungalingan yan, magpa-hair follicle test. Pero wala na kaming boses kakasigaw na magpa-hair follicle test ng mapasinungalingan. Yung paratang na kayo'y mga bangag. Ano bang kinakailangan? Mamatay na naman ibang tao na kasama ninyo sa drug overdose para mapilitan na kayo? Pero kinakailangan, Liza Marcos, Araneta Marcos, dahil kayo isang abogada, gaya ko, meron kang obligasyon sa hukuman bilang ahente ng hukuman. Kayong dalawa, ikaw na manguna. Hatakin mo na yung asawa mo kung talagang kayo'y hindi gumagamit ng pinagbabawal na droga at magpa-hair follicle test. Nang at least masabi mo, na as an officer of the court, hindi ka talaga bangag at hindi bangag ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, bilang abogado, obligasyon mo rin na kung talagang may karamdaman na seryoso ang presidente at ang drug addiction ay isang matinding karamdaman, sabihin mo na, imungkahin mo na sa iyong esposo kung anong dapat gawin. Either mag-resign, mag-concentrate sa kanyang kalusugan, o di naman kaya ibigay panandalian ang kapangyarihan mamuno sa Vice President habang nagpapagamot. Ulitin ko po kung ang mga Pilipino, natural na mapagpatawad. Napatawad nga nila si GMA matapos siyang mag-I am sorry. Sa tingin ko, bukod sa I am sorry na dapat sabihin ninyo mag-asawa kung totoong kayo gumagamit ang pinagbabawal na gamot, kinakailangan meron pang we will rehabilitate ourselves. At alam niyo naman, yung pagdating ng sa rehabilitation na yan, kung ikukumpirma nyo na kayo nagpapagamot, sigurado ako patatawarin kayo ng taong bayan. Pero ang hindi kapatawad-tawad, kung mag-i-insist kayo, magpipilit kayo na nakaluklok sa kapangyarihan na walang kakayahan. Dahil talagang matinding sakit po sa utak itong drug rehabilitation. Ako po'y nalulungkot para sa pamilyang Tantoco. Kilala ko po ang mga magulang ni Paulo at kilala ko yung kapatid niyang kuya. Nakasama ko po yan sa isang affair.
at naimbitahan pa ako sa isang affair na isang opera, no? Napiling-pili ang kanilang naimbita at ako naman po ay binigyan nila ng imbitasyon at karangalan ko po na maimbita ng kanyang kapatid. Ako po ay naniniwala na si Paulo Tantoco ay biktima. Hindi po siya kriminal, bagamat malinaw na siya ay namatay na sa overdose ng cocaine. Siguro po, dapat bibigyan lang natin siya ng tulong para magpagamot bago naging, wala na po, no? Naging meet siya na sa buhay ang kanyang naging karamdaman na drug use. Kaya kami po ay patuloy na nakikiramay sa pamilyang Tantoco. Pero sana, dahil kapamilya naman po nila ang pumanaw sa mga circumstance na dapat naiwasan, lalong-lalo na kung tumawag ng tulong sa panahon na po pwede pang masalba si Paulo kung tumawag ng tulong, kung hindi na magitan. Di umano, sang-ayon na isang testigo doon sa police report na nakuha ng isang vlogger na pinagdududahan na si Liza Araneta Marcos, dapat naman makamit nila ang katarungan. Sana naman po, dahil ang mga Tantoco ay hindi lang alta kung hindi may sapat na kakayahan, paglaban naman po nila yung karapatan ng kanilang anak na gumaling sana at karapatang mabuhay kung hindi po ipinigil yung pagbibigay ng kinakailangan niyang tulong sa panahon na kinakailangan niya yon. Pero alam niyo po, hindi po mababaliwala ang pagpanaw ni Paulo kung dahil sa insidenteng ito, magkakaroon ng okasyon na magtapatan na ang sambayanang Pilipino at ang mag-asawang Marcos. Siguro po, kaya nga pumanaw si Paulo Tantoco para mabigyan ng okasyon na magkaroon ng pagkakataon ng mga Marcos umamin kung sila ay mayroong mga karamdaman na sagabal sa kanilang panunungkulan. Huwag na po nating unahin ang mga pangpersonal na interes. Matindi po itong karamdaman na ito. Kung si Paulo Tantoco namatay sa karamdaman na ito, magiging bitsa rin po sa mga buhay ng presidente natin na kanyang may bahay kung talagang sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero kinakailangan po maging tapat muna sila sa kanilang mga sarili na meron sila talagang mga problema at hihingi sila ng tulong at hihingi sila ng tawad sa taong bayan dahil panandalian na sila po ay magpapagamot at hindi magagawa ang kanilang mga katungkulan. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Sana po, itong nangyari kay Paulo Tantoco na nakakalungkot sa pamilya niya, maging meet siya para magkaroon tayo ng tapatan. Grabe tapang nito ni Atty. Harry Roque, no? Yung mga pinagsasabi niya ba na talagang lalong maasar talaga dito si Dunyo tsaka ang cute nating First Lady ba? No? May mga nagsabi din dito na Harry Roque, umuwi ka na ng Pinas.
uuwi din daw siya. Basta hindi na si Junior, yung Pangulo. Kasi yung mga banat niya ay talagang matindi, di ba? Kaya ayon po dito kay Wences, dapat ipa-impeach ang presidente or mag-resign na lang. Naku, paano pag hindi? Di ba? Kung ipa-impeach naman, ay sinubukan na po yan. Di ba yung Duterte Youth Party List? Di ba na nagpasa sila ng impeachment complaint, hindi tinanggap. At ang matindi pa, nanalo pero hindi nakaupo. Kaya mahirap pag mag-ano ng impeachment complaint. Mag-resign, naku, mantagal na pong may nananawagan dyan na mag-resign. Kaso malabo sa sabaw ng pusit yan na mag-resign si Junior. Sabi ni Nitsa, tama, resign na, bungit, wala, wenta ka. Hindi mangyari yan. Kahit magsisigaw tayong lahat dyan, kahit mas marami yung magsisigaw na resign versus dun sa nakasuporta sa kanya na iilan na lang naman, yun nga lang ay nagmumukhang marami sa social media dahil may trolls naman pala. Sabi nila, may trolls daw ha. Sabi ni Daiga, ala, ang gaba, dili magsaba. Yun lang yun. May karma din yung mga pinagagawa nila. O, pansin nyo naman, yung isa sa pwedeng nakarma na sila. Yung kay cute na First Lady natin. Netong nakaraan ay kahapon lang ay lumabas na po yung isa sa ebidensya na totoo nga na may krimen na naganap sa Amerika. Binalita na, yun nga lang sa GMA, bakit binura? Ano meron GMA? Bakit nyo binura? At hindi na po nila maitatago yan kasi inilabas na po sa media ng US at kalat na po dito sa Pilipinas yung tungkol po sa nangyari. At doon po sa report ay nasama di umano pangalan ng ating First Lady. Iniimbestigahan pa naman para malaman ang katotohanan. Pero totoo talaga na may krimen na nangyari doon. Tama nga si BP Sara sa binanggit niya noon, may krimen. Kaso nga lang nabanggit ni BP Sara, sangkot daw ang ating cute na First Lady. Kasi yung tao, bago nangyaring hindi maganda, ay kasama sa dinner, kasama ng cute nating First Lady na. Ang cute nating First Lady, baka ma-stress na naman yan. Ano masasabi niyo po dito sa pinagdiyayaw-yaw din po ni Attorney Harry Roque? May katotohanan ba ito? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.